Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, Trabahong Abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, wag po kayong mag-skip ng kahit na ano man po para wala po kayong makaligtaan ng mga information po regarding po sa aking vlog ngayong araw na to. Or kahit man po sa mga previous kong mga vlog, wag po kayong mag-skip doon. Kasi may mga legit agency po at marami po talaga nagtatanong sa akin paulit-ulit po kung ano daw pong agency, samantalang kada vlog ko po ay nilalagay ko naman po yung talagang pangalan ng legit agency at marami na rin po nakakaalis sa pamamagitan po ng panonood po ng aking vlog. Sana po isa din po kayo sa madinig ko at mabalitaan ko na makaalis din po sa abroad kung saan man po kayo papunta. So yung marami po kasi sa aking nagre-request papuntang Turkey kung ano daw po yung legit agency. So meron po kasi akong nilagay ng legit agency pero meron pa po akong mga legit agency na alam. Kaya i-share ko po ito sa inyo. Pwede nyo pong applyan ito pero take note, pag apply nyo po, hindi po ito kasiguraduhan na wala po kayong babayaran. So meron po kayong babayaran papuntang Turkey. Kung pasensya na po, no? Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po. Para po makatulong po tayo sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin, kapamilya, mga kapatid po, na gusto rin po mag-abroad. So, yung pag-uusapan po natin ngayon ay ang legit agency papuntang Turkey bilang isang domestic helper or nanny. So, ito po yung mga kasambahay natin. So, yung marami kasing nagtatanong sa akin, ano daw ba yung legit agency? So, meron po akong nauna pong vlog dito po sa aking channel. So, meron pa rin po akong i-share ngayon sa mga nanonood po at para po sa mga nagbabalak na mag-apply or kasalukuyan pong nasa abroad din, nasa Middle East, Singapore, Malaysia, na alam po nating medyo mababa po talaga yung sahod. So, kung di po nyo alam, ang sahod po dito sa Turkey is 900 to 1,000 USD. So, meron naman po na kung galing po talaga kayo sa Turkey at babalik po kayo sa Turkey, meron pong mga employer na nagpapasahod ng 1,000 to 1,400 o 1,300 USD. So, dollar po iyon, dollar. So, malaki ang palitan kasi ngayon, 58. So, malaki. Kung halimbawa 58 to 1,000 is 58,000. So, a month. Tapos, every week, meron po kayong day off. Every week, meron day off. So, depende po yun sa employer kung anong araw. And then, meron po kayong allowance. Kagandahan dito sa day off, hindi po kagaya dito sa Hong Kong na hindi natin 100% na 24 hours off. Ito po dito kasi sa Hong Kong, kasalukuyan, kasi marami nagtatanong sa akin, kung nasaan daw po ako, naliligaw sila dahil nga iba-iba pong mga bansa ang binablog ko. So, yung mga binablog ko po, ito po yung mga bansang napuntahan ko before at yung mga legit agency na in-applyan ko before, nakaalis ako, at yung mga legit agency na nakasabayan ko na nakaalis. Pero nag-apply po ako doon, pero hindi po ako nakaalis doon. So, ito po, kasalukuyan po akong nasa Hong Kong. And then, kung gusto nyo po mag-apply dito sa Hong Kong, meron po akong vlog dyan. Panimula kung gusto nyo po mag-ipon para papuntang Turkey. Kasi medyo malaki din po yung sahod dito sa Hong Kong. Nasa 33,000, 34,000. Depende po sa palitan. So, dito po kasi sa Hong Kong, depende po sa palitan ng Philippine Peso, ng Hong Kong dollar to Philippine Peso. So, minsan 7.30 to 7.50, 7.50. So, ang technique ko kasi para din po sa inyo, nagpapadala lang ako kung kailangan talaga ng pamilya ko, and then the rest, titignan ko sa online kung mataas yung palitan, saka ko ipapadala para i-save siya sa bangko. So, ganun yung technique ko. Hindi ko lang po alam sa iba. So, ito po kasi maraming nagre-request sa akin kung ano-ano daw ba yung mga alam ko na legit agency. So, i-share ko po ngayon mismo. Kasi, marami po nag-aas sa akin kung ano daw pong mga agency. Gusto ko po sanang wag po kayo mag-i-skip para po
makita nyo po mismo at ilalagay ko rin po mismo dito sa baba yung mga legit agency para maisulat nyo at mahanap nyo. Kung meron man po kayong mga kilalang mga agent, pwede nyo po silang kontakin pero dapat legit po kasi mahirap namang scam. So, yung mga legit agency po na alam ko ay ang Excel Green Card International Inc. So, ilalagay ko po siya dito sa baba. Ang kanyang address po ay 620 Remedios Corner, M.A. Brosa Street, Orosa Street, Malate, Manila. So, yung telephone number po nila is 400-3960. Yung kanilang email address, kung gusto nyo po silang i-email, is excelgreencardphilippines@gmail.com. So, meron po akong 4 na alam na legit agency pa po na pwede ko rin po i-share sa inyo. So, ilalagay ko pa rin po dito sa baba. Pakisundan po, no? Wala na pong mag-a-ask kung ano po yung mga legit agency. Kasi bawat po na nanonood sa akin ay talagang pinapanood nila at hindi po sila nag-i-skip. So, kung kayo po ay nag-skip, kayo na po yung may problema doon kasi nilalagay ko po talaga yung mga legit agency. Ano po? Yung una-una natin, Excel Consultancy Akbuluktar. Tapos yung pangalawa is Danis Manlik. Yung pangatlo po, yung nasabi ko is sa Pilipinas, Excel Green Card International Inc. And then yung last po is Elite Nanny Agency. Yung ibang agency po kasi talaga is nangangailangan ng ex-abroad. Sad to say, hindi po pumapasa mga first-timer. Pero merong mga first-timer na napipili, pero bihirang-bihira lang. Out of 10, siguro mga 1 or 2 lang. Kadalasan po kasi, ang kinukuha talaga nila is ex-abroad. Bakit? Kasi sa abroad po, dito sa Hong Kong, sa Turkey, sobrang hirap po talaga ng trabaho bilang isang domestic helper or nanny. Kasi all around ka. Dito po kasi sa Hong Kong, para po sa mga gustong mag-apply ng Hong Kong, eto po para magkaroon po kayo ng clue. Dito po kasi sa Hong Kong, as in all around. Hindi ka guys sa Middle East, Malaysia, Singapore, merong amo kasi na ikaw mamamalengke, pero bihirang-bihira. Totoo po, di ba? Kasi kadalasan, ikaw lang yung kasama sa amo mag-grocery, pero bihira. Kadalasan kasi sila yung nag-grocery, ikaw na yung maglalagay sa mga stock room, sa rep nila. Dito kasi sa Hong Kong, talagang masasabi nating sulit na sulit ang bayad ni amo sa atin. Ikaw ang mamamalengke, ikaw ang mag-grocery, ikaw ang hatid sundo sa mga bata. Gaano man kalayo yung school, ikaw ang pupunta at magsusundo doon. So, lahat yan, ikaw magluluto. Gamit na gamit, masasabi kong gamit na gamit talaga yung oras dito sa Hong Kong. Pasensya na po kung yung wifi natin is medyo mabagal, pero alam ko po na malinaw naman po yung aking boses, yung video lang po talaga. So, alam ko naman po talaga yung video talaga medyo ano. So, yun po, ganun po yung pinakamahirap na trabaho dito. As in all around ka, ikaw ang hatid sundo, magkakaroon ka ng time management, meaning lahat talaga kailangan mong tapusin. Kailangan bawat utos sa'yo ng amo mo is kailangan matapos mo. Sobrang hirap talaga kung tutuusin dahil di mo alam kung paano at ano unahin mo eh. Lalo na kapag may batang hatid sundo. Tapos, ako kasi ang alaga ko 2. Yung iba swerte 1 lang. Yung iba baby, hindi nagaano. Sobrang hirap. Sobra. So, dito kasi sa Turkey, ganun din. Bata rin ang aalagaan mo. All around ka rin. All around ka. So, hindi natin pwedeng sabihin na kapag nakapunta, mamadali ka, mag-apply, gusto mo makaalis agad, pagdating doon, na homesick ka, ang hirap pala, gusto mo umuwi, isipin mo yung ginastos mo. Unang-una dito sa Turkey, ang kailangan po is 40, yung ibang agency po is 40 years old, ang kailangan nila hanggang 40. Yung ibang agency naman po ang kailangan nila hanggang 42 years old. Laki na lang po kung 42. Pero hindi po sila kumukuha ng mga first-timer. Bihirang-bihira. As in, bihirang-bihira. Talagang ex-abroad. Kasi ayaw nila na umuwi. O ayaw nilang, alam nating hirap talaga ng
bilang domestic helper sa abroad, di siya kagaya ng kasambahay sa Pilipinas. Masasabi natin kahit papaano may pahinga. Depende siguro sa amo, ano. Pero iisipin natin napakaliit ng sahod sa Pilipinas compare sa abroad. Yung pinaka main expenses is dito po sa Turkey is 200 USD sa visa processing. So hindi po siya biro. Kaya sila kumukuha po ng ex-abroad dahil alam nating mahirap. 20,000 sub-agent and then 5K sa medical. Ito po depende sa agency kasi merong agency na 10K ang hinihingi nila, ang nagagastos nila sa medical. So, depende po ito sa agency. Tapos, bali yung pinaka-visa po talaga is ikaw po yung magbabayad. Ganito po yung process talaga dito sa Turkey. So, kailangan talaga, kung talagang desidido ka, mas mainam na mag-apply ka muna kung wala ka pang experience. Mag-apply ka muna sa Malaysia, Singapore, or dito sa Hong Kong. Mag-ipon ka kahit 100K para pang-apply sa Turkey kasi dito kasi sa Hong Kong ang sahod ngayon is 35, 4,870 HKD, Hong Kong dollar. Nasa 35, 36K yon. Tapos, weekly ang day off. Pero walang allowance, ano, hindi kagaya Turkey may allowance. Dito kasi wala. Ang difference nila, dito kasi pag day off mo, may time pa rin na magtatrabaho kapag uwi mo. Hindi katulad sa Turkey na 24 hours na off ka talaga, as in off ka. Yun ang kagandahan. Kagandahan din sa Turkey, malaki ang sahod. Isipin mo, 58 USD ang palitan ngayon. Kung ang offer sa'yo ng amo is 1,000 times 58, 58,000 a month. Weekly, may off ka, may allowance ka kada off mo. Ayaw mo pa. Siyempre, doon ako sa malaki sahod. Kaya nga, doon po sa may mga gustong-gusto talaga mag-apply ng Turkey, kumuha po muna kayo ng experience. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood po. Sana po ay nakatulong po